guys! For today's vlog, I'll be sharing with you my part 1 application process from Philippines up to Poland country. So without further ado, let's start! So unang-una guys is bago ako nagpunta sa agency, chinek ko muna kung ito ba is legit or accredited ng PUAA. Kasi syempre, alam niyo naman guys, kailangan nating mag-legit check para iwas po tayo sa scam. Ayan. So, after ko mag-check sa DMW, tinignan ko siya is legit naman yung agency at accredited din siya ng PUAA, which is, ibig sabihin nun, hindi po tayo may scam or hindi po tayo maloloko. Ayan. Ayan. So, after ko po ma-confirm yung agency, ayan, pinuntahan ko na po yung actual location nung address kung saan ba siya located yung agency. Ayan, so maganda kasi guys na mapupuntahan din natin ng actual o walk-in ka ring mag-a-apply kasi makikita mo talaga doon kung nasaan ba banda yung agency or saan ba siya naka-allocate. Yan, kasi mahirap din kasi yung puro online lang, 'di ba? Mas maganda yung ina-actual check mo siya or ina-actual mo siyang puntahan. Ayan. So after nun is nag-send kami ng mga information doon sa guard or nagbigay kami ng information sa guard, nag-iwan kami ng ID, and then pinapasok na kami sa office, and nag-conduct na po ng first is orientation. Ayan, nag-conduct po doon sila kung papaano at paano yung magiging flow, step by step ng process sa aming apply. By the way guys, ang in-applyan ko pala is factory worker sa Poland. Ayan. Ayan, so after po namin mag-orientation guys, ayan is undergo na rin po ako ng medical process. Kasi kumbaga ang iniiwasan ko lang doon is madoble-doble pa yung gastos ko, pabalik, papunta na naman doon sa agency. Pabalik-balik ba guys? Gawa ng, syempre ako is nasa Laguna and then yung agency is nasa Manila. So, ayoko nang magpabalik-balik. Kaya, ang ginawa ko nun guys, after ng orientation, is nagdala na rin ako ng budget pang medical. Ayan. So, after ng orientation, nag-undergo na ako ng medical process. Okay? So, doon po kami nag-medical sa Sealanders. Ayan. Ayan. So, after po namin mag-medical, umuwi na kami. And then, nag-wait na lang po kami ng announcement doon sa GC namin kung ano yung magiging result ng medical. Kasi ang result po ng medical is si clinic, ipapasa niya na doon sa agency. Hindi na namin inantay si clinic na mag-announce or mag-confirm sa amin. Nag-wait na lang po kami sa GC namin, which is yung coordinator na yung nag-announce kung kami ba is nakapasa sa medical or hindi. Ayan, so glad to say, nakapasa naman po at fit to work naman po ako sa medical. Kaya, ayan. Yun lang po yung inantay namin. Okay? So, after po namin malaman yung result na pasado kami sa medical, ayun, then, naghanap na po kami nung pangbayad sa placement fee namin para sa work permit namin. Kasi, hindi kasi mapaprocess yung work permit namin hanggat hindi kami nagbabayad doon sa agency. Ayan, so, napakahirap po talaga. Sa totoo lang guys, napakahirap po talaga maghanap ng pera, lalo na kung wala kang budget. Yan. So, kung meron namang kakilala na pwedeng mahihiraman, kung meron kang mas maganda may ipon ka or meron kang kaibigan na nagpapahiram or kapamilya, yun. Mas maganda yun. Lapitan nyo guys. Sabihin nyo lang yung sincerity nyo na kung paano nyo siya babayaran or ano. Then mag-pray kayo. Mag-pray kayo guys. Yun yung mahalaga. Yun din yung hiningi kong sign kay God kung ako makakahiram ba ng pangbayad doon sa work permit. Kasi hindi rin biro yung halaga guys. Ayan. So sabi ko, Lord, kung ako is may bibigyan mo ng opportunity na makahiram dito sa taong ito na gagamitin mo, is yun para sa akin yung pag-abroad. Pero kung hindi man, tatanggapin ko at dito na lang ako magpapatuloy ng buhay ko sa Pilipinas. So, glad to say, nakahiram po ako guys at salamat sa Diyos dahil dininig niya yung prayer ko.
And then, after ko pong makapagbayad ng placement fee, guys, ayan. So, yun na, mag-aantay na po kami ng instruction ulit sa agency kung kailan namin marireceive yung aming work permit. Okay? So, yun na lang po yung inaantay naming documents para magtuloy-tuloy na po yung process namin. So, hopefully, sana po is dumating na yung aming work permit. Lord, yan. So, yun lang guys muna sa ngayon at thank you po sa panonood at like and subscribe nyo guys ang aking vlog at nasamahan nyo ako sa aking journey papuntang Poland. Maraming salamat guys sa suporta. God bless everyone!